Isang gabi, nagising ako dahil sa sobrang tawag ng kalikasan. Alam mo yung tipong hindi na kaya pigilan? Ganon. Pagbukas ko ng ilaw sa CR, malamig ang hangin. At bigla akong kinilabutan dahil parang may presensya sa loob. Tapos bigla akong narinig ang isang boses. Pero teka, wala namang ibang tao sa bahay ko. Sabi nung boses, may toothpaste ka ba dyan? At doon ako nanigas. Pero syempre curious din ako, kaya tumingin ako sa salamin. At doon ko nakita isang multo. At hindi ordinaryong multo. Bunggal na multo. Oo, walang harapang ngipin. At hindi ko alam kung matatakot ako o maawa. Para siyang nag-audition as Halloween mascot. Pero kulang sa dental records. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanghabol. Hindi siya nanakot. Alam mo kung ano ang sinabi niya? Hindi ako masamang multo. Naghahanap lang ako ng pampaputi ng ngipin. Napatingin ako sa kanya. Naghahanap daw ng pampaputi. Pero wala naman siyang ngipin. At hindi ko talaga mapigilan. Sabi ko sa sarili ko, paano mo papaputiin ang wala? Tapos umupo pa siya sa sahig ng CR. At sa isang iglap, nagkukuwento na siya tungkol sa buhay niya. Sabi niya, namimiss daw niyang ngumiti. Pero tuwing ngingiti siya, lalo daw natatakot ang mga tao kasi wala silang makita. At doon ako natawa kasi imagine mo, multong bungal na umi-effort ngumiti. Pero ang pinaka nakakatawa, habang nagkukuwento siya, nadulas pa siya sa basang sahig. At narinig ko siyang umalma. Ay aray! At doon ko na-confirm. Kahit multo pala, natatagilid din pag nadudulas. Sa huli, nagpasalamat siya. Sabi niya, bihira lang daw may hindi tumatakbo kapag nakikita siya. At bago siya manawala, nagtanong pa ulit. Baka naman may mouthwash ka rin, para fresh kahit wala. At mula noon, tuwing hating gabi, may naririnig ako sa CR. Hindi sigaw, hindi iyak, hindi kaluskos, kundi yung boses na nagsasabing, uy! Nandyan ka ba? Dental care tayo. At dun ko napagtanto na minsan ang multo hindi naman masama. Minsan, naghahanap lang ng hygiene products. Kung nagulat ka sa multong bungal, mas magugulat ka pa sa next na kwento. Kaya i-click mo na yung subscribe bago ka paabutan ng multo. Ang multong bungal, bumalik, para manghiram ng conditioner. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko yung multong bungal sa CR ay isang one-time scare lang. Pero hindi pala, dahil kinabukasan, bumalik siya. At ang pinaka nakakainis, ang timing. Naligong pa-cute pa naman ako dahil may video call sana ako sa crush ko. Habang nagsasabon ako, may biglang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At doon ko naisip, ay, eto na naman. Hindi pa tapos yung dental care niya. At ayun na nga. Narinig ko yung boses niya. Yung boses na parang galing sa lumang electric fan. Sabi niya, uy, may conditioner ka ba? At sa utak ko, kahapon toothpaste, ngayon conditioner? Ano to, Watson's Branch? Pero nagpatuloy siya. Sabi niya, pasensya na. Nagmamadali kasi ako kagabi. Hindi ako nakapagtanong. Baka pwede na rin makishampoo. At syempre, curious ako. Bakit ka magpo-conditioner? Wala kang ampuhok. Isip ko lang yan ha. Pero halatang narinig niya. Sinabi niya, para sa multo ring nakakrush ko. Kahit wala akong buhok. Gusto ko fresh. At doon ako napaupo sa sahig. Hindi dahil natakot ako, pero dahil natatawa ako. Imagine mo, multong bungal, kalbo, naghahanap ng conditioner para sa love life. Sabi niya, kung wala ka niyan kahit leave-on oil lang. Nagpaliwanag pa ako. Kuya, hindi kita pinagdadamutan, pero bakit sa CR ko ka humihingi ng buong hair care routine? Tapos nagdrama pa siya na parang teleserye. Wala kasi akong bahay ngayon. Sa CR mo malamig.
at amoy lavender. At bago siya maglaho, may iniwan siyang mensahe. Bukas ulit ha, magtatanong ako kung may facial wash ka. At dun ko na-realize, hindi ako binibisita ng multo. May tumira na sa CR ko. Kung umabot ka dito, wala ka nang ligtas. Pero pwede ka pang mag-subscribe.